Report. Mga reklamo at sumbong na natultukan. Mga problemang agad na solusyonan. Mga kasong binantayan at di tinigilan mula simula hanggang katapusan. Accomplishment Report. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, wala na tayong oras nun, Idol. Hindi natin to na-air pero na-actionan off-air. Ito ang maganda kasi meron ding connection dun sa press kong kahapon ni Mayor Duterte. Si Concerned Citizen kasi nagreklamo dun sa videoke na nasa kalye daw po na abala sa daan at nakakabulahaw lalo na sa pagtulog sa gabi sa may Mexico Street, Bagong Barangay Pag-asa, Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. At nasa kabilang linya si Concerned Citizen. Concerned Citizen, magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po. Okay, so, sir, naayos na yung problema? Hindi na nanggugulo? Wala na po doon. Nung Sabado pa lang ng gabi, parang tinigil na nila eh. Dapat naman ho talaga. Hindi na pwede yan sa pagpasok ng Administrasyong Duterte. Kapag yan po'y bumalik pa ulit at nambubulabog pa rin, pakitawagan lang kami, sir, at sisiguraduhin namin forever na matitigil. Dapat lang po kasi para silang yung mga wala silang mga concern man lang sa mga taong nagpapahinga eh. Yan po talaga ang palaging problema ng marami. In fact, sabi nga po ni Presumptive President Digong Duterte, sabi niya, alas 10 lang yung mga karaoke niya, yung mga KTV niya maingay. Pag lampas alas 10, sarado. Sige po, pag nanggulo pa rin ho, pag perwisyo pa rin, sir, wag ko kayo magatubiling i-text lang kami. Okay, sir? Marami pong salamat sa inyo. Magandang hapon po, sir. Thank you. Magandang hapon din po. Okay, at pasalamatan natin, Idol, si Mr. Danny Paz, yung barangay secretary na ating tinawagan na agad na umaksyon ng Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Kasi natanong mo nin, sabi mo, paano pag may birthday? Kahit na may birthday, no exception yan. 10 o'clock ang pinaka maximum na allowed kayo na magtugtog ng karaoke para sa mga paghanda sa kapitbahay o sa barangay hall o sa piyesta. Alas 10 lang talaga. Tama naman yun, Ninze. Oo. Agahan na lang nila yung pag-celebrate. Mga tanghali pag may pa mga lang. party yan, sabihin natin mag-enjoy dyan, 20, 30, 40 katao. Paano naman yung daan-daang katao na sa paligid? Paano naman yung may mga sakit? Mga senior citizen? Diba? Yung may mga Nabubulabog, trabaho. hindi nakatulog. Yung may mga trabaho. Dapat, pantay-pantay. Everybody happy. Kung gusto mo mag-happy-happy, tama, alas 10, tapos na. Agahan nyo yung pag-happy-happy nyo. Oo, lunchtime pa lang. Oo, lunchtime pa lang. Mag-celebrate na. Oo, hanggang alas 10 yan. Kasi karamihan dyan, style Pilipino yan, mag-umpisa yung party nila yan, alas 8, alas 9. Matatapos yan alas 2, alas 3. At saka yung sa mga liquor sa mga restaurant, liquor ban. Alas 2, last call. Parang sa California. 2 a.m. din, ano? Mayamang bansa pa yan. Hindi, dito sa atin, ganun ang mangyari. Alas 2 na lang. Yung mga club, yung mga bar. Maraming positibong mangyari dyan. O sabi nga natin, matutuwa yung mga misis. Number 2, mababawasan yung krimen. Number 3, mababawasan yung mga disgrasya sa kalye. So maraming madudulot na kabutihan dyan. Marami talaga. At kung sa umpisa papalagyan mga lasengko, ang mga papalagyan naman dyan, mga lasengko, at saka yung mga may-ari ng mga club. Pero eventually, nakikita nila na mas maraming benepisyo sa pag-serve ng alak, hindi lalampas sa alas 2. There will be a lot of benefits. Diba? Tsaka kung gusto mo namang uminom pa sa bahay na lang, pwede mo namang ituloy. Kung talagang alcoholic ka na talaga. Kung gusto mo kung bitin pa, ika nga. Yes, kung nabitin ka, Pwede tama. naman. Sa bahay ka, uminom ka, hanggang sa gumapang ka, diba? Kahit na drum-drum na beer, inumin mo, drum-drum na hinebra, inumin mo, walang problema. Mapipirwisyo sarili mo. Oo, sa bahay ka na Pwede ka nang matulog ka agad pag nalasing ka na. At yung sigarilyo, mas maganda ngayon pa lamang. Baka yung mga naninigarilyo dyan, mag-isip-isip na kayo. Bukod sa mahirapan na kayo, para na kayo mga daga, patago-tago sa pagsigarilyo.
Di ba? Hindi na rin kayo welcome na manigarilyo in public. Hindi na pwede manigarilyo sa kalye, Nins. Oo nga. Kasi sa public, Okay yun. hindi pwede. Parang sa Davao. Hindi ka pwede lalakad-lakad sa kalye, nanigarilyo ka, bawal na yan. Oo, tama lang Hindi ka naman na pwede kasi. manigarilyo sa jeep. Di ba? Oo, para Sa naman. hotel. Okay lang yun. Di ba? Hindi ka na pwede manigarilyo sa restaurant. Pwede ka manigarilyo sa bahay mo. Tama lang naman, di ba? Tama lang yun. Kasi paano naman kami hindi naninigarilyo? Oo, di Correct. ba? Mas Isipin marami kasi oo. ang hindi naninigarilyo sa mga naninigarilyo. Di ba? Mas marami. Ilan lang yung mga hindi naninigarilyo. Oo. Majority tayo ni. Hindi na kasi ako naninigarilyo. Yes, hindi ka na rin naninigarilyo. Kaya ano yun, pabor yun sa atin? Oo. Noong unang panahon sasabihin ng friend ko, pupunta ako kami ng Davao. Sabi, naku pare, pag si Duterte maging presidente, wala na. Paano na tayo mga ninigarilyo? Paano yung mga alak natin? Sabi ko, oo nga, no? Hindi ko na foresee na darating yung time maging presidente nga si Mayor Duterte. At nagkataon naman na na-stop na akong sigarilyo, na-stop na akong Yun na nga, oo. Kumbaga, okay, good. Walang problema sa akin. Sa mga suga pa sigarilyo, suga pa sa alak, ito, mga problema sila. Kaya tumigil na kayo. Tigil na kayo, stop na. Sabi nga, stop na. Isa sa mga bansang yan na napuntahan ko lang recently sa Bangkok, sa mga sinihan nila, andun yung public service announcement tungkol sa dangers of smoking. Why are we not doing that? Alam mo kung bakit hindi, Nins? Bakit? Siyempre, yung mga may-ari ng sigarilyo, mga malalaking kumpanya, may perang pangtapal yun sa mga may-ari ng sinihan na huwag niya ilabas yan. Yun Diba? na nga, oo pala. Oo. Yun ang rason. Sa Amerika at sa Bangkok lang itong recently, hindi ko naintindihan na kung anong pinagsabi, pero alam ko, yun, dangers of smoking, dahil pinapakita itong taong matanda na kamatayan na siya, tapos na umiiyak na yung mga kamag-anak niya, mga anak niya siguro, tapos sa hospital, naka-oxygen, tapos yung leg niya binubutasan at doon pinapadaan yung mikropono para magsalita. Manghihina ka Ako na hindi na sigarilyo, nanghihina ako na natutuwa ako, buti hindi ako na sigarilyo. Magandang impact nun sa mga manonood Diba? Kaysa naman yung mga hinayupak na inutil na advertisement na yan, palagi na pinapakita yung anti-piracy na ginagastusan ng ating gobyerno sa anti-lintik na anti-piracy law na yan, na alam naman natin lahat na meron talagang batas na huwag ka mag-record sa sinihan ng palabas. Alam naman ng lahat yan, pati siguro yung ipis at daga sa loob ng sinihan, alam na bawal yan. Ba't di na lang tayo mag-invento ng bago na mga pakinabangan ng taong bayan na hindi pa nila alam. Diba? Tulad yan, yung sa paninigarilyo, yung paninigarilyo, yung the dangers of smoking. Alam mo, sa HIV, di ba? Oo. Marami po din i-advertise. Effect, na naidudulot ng masama. warning sa mga manonood, especially sa mga kabataan, na mapupulutan ng aral. Huwag yung puro anti-piracy. Nakakasuka min, sinasusuka ako. Gusto kong duraan kung pwede lang yung gumawa, gusto kong duraan mawalang galang na kung Suggest sino ka man. natin sa susunod na MTRCB chairman kung sino man. Maski na yung sa MTRCB, yung nagbabaril yung mga bata na kunya nasasakal na nabibitay, napaka-OA niya Sabihin mo na lang na PG, SPG, yung mga ganun lang, you can do it in 30 seconds. Ba't kinakailangan pa i-dramatize ng dramatize? Alam naman nila na pag sinabing PG pang 13 and below, pag sinabing SPG 18 and above, something like that, ba't kinakailangan pa i-produce mo at gagastos ka ng pagkamahal-mahal na inutin naman yun? Alam naman ng lahat, diba, kung ano yung bawal at hindi. Pero ang maraming hindi nakakaalam kung paano maiwasan na magkaroon ka ng AIDS, magkaroon ka ng tuberculosis, those kind of things na very informative na paano maiwasan na magkaroon ng dengue, ng di ba? lung cancer o kung ano mang Cancer, ano ba yung mga talamak na sakit ngayon ng mga Pilipino na pwede maiwasan, ang mga dapat mga kinakain mo na para mapalayo kasi ka ng sakit, public service announcement from DOH, di ba? Yun dapat ang pinag-abalahan natin. Hindi yung puro anti-piracy, di ba? Hindi saka yung paulit-ulit na lang. paulit-ulit nakakasuka di ba?
O sana man lang yung sinasabi natin palagi na yung iyong cellphone, patayin mo, wag mong titingin sa iyong Facebook sa cellphone mo dahil yan nakakasilaw sa katabi mo, baka magbunga ng salpukan yan, baka magkasuntukan pa kayo, gumalang naman kayo. Wala eh. Maglalagay sila doon ng warning. Ang security guard mag-iikot para tingnan kung kayo ay nagre-record. Sana yun, ang security guard nag-iikot para tingnan kung kayo ay naggamit ng cellphone niya dahil nasisilaw na yung katabi nyo. O dapat sinisita. Bobo talaga yung mga gumagawa ng mga ads na yan. They don't think about the entertainment aspect of the people watching the movie. Why are they there? They go there because they want to be entertained. They want to enjoy. They want to relax. Diba? Correct. Diba? How can you relax kung maya't maya merong gumagamit ng cellphone, May nagtitingin sa kanilang distraction Facebook, eh. nagte-text, nadidistract ka, nasisilaw ka, umiit ang ulo mo. So hindi ka na nare-relax niyan. Na-stress ka na. Di ba? Oo, Yan ang hindi inisip ng mga bobong may-ari ng sinihan. Tsaka hindi ka Ang makapag-concentrate, idol, Hindi di ka ba? na-concentrate. Di ba? Ang palagi naisip nila anti-piracy, na yupak na anti-piracy, gintot na yan. Di ba? No, easy. Pumunta ka sa ibang bansa ni wala ka makita ni isang anti-piracy, wala talaga dito, only in the Philippines. Marami pang pwede pag-abalahan yung ating MTRSB, ang ating mga mayari ng sinihan. Yung nabanggit ko tungkol sa mga public awareness sa mga nangyayari sa ating bayan na pwedeng mapulutan ng arang, na pwedeng maiwasan, tulad sinabi ko ng dengue, cancer, diabetes, di ba? Ito yung mga sakit na talamak ngayon sa atin na pwedeng maiwasan sa pamagitan ng pag-exercise. Ito yung mga dapat yung gawin. Huwag yung gawin yan, huwag yung gawin to. Those kind of things na kapakipakinabang sa marami. Mas informative talaga pag ganun. Mas informative. At yun dapat gagastusan niya ng DOH. Di ba? Oo. Kung ano LGUs. Kung ano yung mga agencies concerned, makatulong yan. DSWD. Di ba? Yan ang mga binabudgetan. At ulitin ko na parang silang plaka, ang binabudgetan kasi ng mga ulol na yan, baka may commission pa ata mga yan, kung sinong nakikinabang dyan, magbabudget sila, sila, gagawa ng mga script at video tungkol sa anti-piracy. Tungkol sa mga bata na hindi ka dapat manood nito, daming kakornihan. Corny masyado, oo. So anyway, kaya nga dapat talaga maraming dapat baguhin actually, idol, sa pagpasok ng July 1. Yung mga napansin mong katulad niyan, di ba? Yung pinapalabas sa sinihan na dapat mas ini-inform na dapat wag gagamit ng cellphone, wag magkikwentuhan, etc. etc. At yung mga awareness, public awareness pagdating sa yung para mag-ingat yung mga tao sa kalusugan nila. Yun, the dangers of smoking, how to become healthy. Yun, pag-exercise. At yung mga pagkain na iwasan. Di ba? Makakatulong sa kalusugan ng taong bayan. Di ba? O saan ka, sinong tatawagan mo in case of emergency? Dial 7117. Di ba? Oo. Anong gagawin kapag ang iyong mahal sa buhay ay all of a sudden tumirik naman dyan na stroke? Ito yung gagawin nyo. Oo, diba? first aid. First aid. O alam ba, pag nabulunan ang inyong katabi, ang inyong anak, pag nabulunan, anong gagawin nyo? Ito yung gagawin nyo, first aid. Those things are kaysa yung wag kayo mag-record sa sinihan dahil kayo ay huhulihin at fine at tapos tatakbo-takbo na hinahabol yung nag-record. I mean, come on. Di ba? O dili kaya papakita na si Junior binabaril yung kanyang nanay kasi nakita sa sinihan, binabaril si nanay, sinasakal niya kasi doon sa sinihan, sa sine may nakita sinasakal si nanay, sasakal din niya nanay niya, may sinasakal na babae doon. Bobo bobo. Inutil. Diba? Nagsasayang ng pera. Yung mga banambagit natin, yun dapat doon sila mag-concentrate. Diba? Tsaka kung nabiktima ka ng krimen, saan ka pwedeng tumawag? Yung katulad ng sinabi mo, ito yung number na dapat tawagan, yung mga ganun. Exactly. At paano ma-define yung sexual harassment? Yung sexual harassment sa work, diba? Yan dapat sponsor ng DOLE. Magkano ba ang minimum wage? Dapat 488. Diba? Yung mga tungkol sa mga karapatan ng mga taong bayan, especially mga manggagawa, to keep them aware.
And then there's a hotline to call. Kung kayo ho ba ay nabibiktima sa pang-aapi sa trabaho ninyo dahil kayo po ay nasa sexual harassment na dole, yan ang kapanabang means. Diba? Hotline ni Derek, may dala-dalang baril at meron siyang sidekick na babae. Mawalang galang na kay Derek, kaibigan ka. Habulin ka ni Derek, kasama niya yung girl doon na inutil na advertisement. Or siguro Meaning, tapusin taon na ata na. Tapos mag-hire kayo ng mga artista, kilalang sikat na mga artista na para mas malakas ang impact. Gumagastos na rin lang doon na sa medyo useful and talagang Sa tourism, andyan yung immigration, BIR, pag hindi ka nagbayad ng buwis, ito mangyayari sa'yo. Yan ang mga pagagastusan dapat natin. Diba? Wala tayong ganun, Ningsi. Wala. Solamente that will happen. Kunting relax ka lang. Mangyayari yan. Sige, Kasi sige. nakakapikon na eh. hihintayin talaga Kapikon na natin eh. yan, Idol. That Gusto will natin happen. yan. Okay. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.